Pinagtibay ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa Japan at Amerika nang makausap ni Pangulong Bongbong Marcos ang Foreign Minister ng Japan at si outgoing US Vice President Kamala Harris. Bukas, China naman ang makakapulong ng DFA. Nakatutok si JP Soriano. Kahit may nauna ng panawagan sa China na alisin ang kanilang monster ship sa exclusive economic zone ng Pilipinas, igigiit pa rin yan ng Pilipinas sa bilateral consultation mechanism o pag-uusap ng dalawang bansa sa Xiamen, China bukas. The Philippines will demand the pull-out of the monster ship. Well, we will certainly raise the concerns we have. Hanggang kahapon ay namataan pa 77 nautical miles west ng Capones Island sa may Zambales ang pinakamalaking Coast Guard ship ng China. Komento kaugnay nito ng Japanese Foreign Minister na nasa Pilipinas. Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension in the region. We strongly ask for easing of tensions. Nakipagpulong si Minister Iwaya Takeshi kay Pangulong Bongbong Marcos para pagtibayin ang mga nabuong kasunduan ng Pilipinas at Japan, kabilang na ang trilateral cooperation ng dalawang bansa sa Amerika. Japan will continue assistance to the Philippines, including the OSA in enhancing maritime security and ODA for improving maritime safety capabilities. We stress the importance of adhering to international law, especially the 1982 UNCLOS. And we will work together, leveraging our strengthened strategic partnership with other like-minded states. Pinuri rin ng Japan ang mapayapang hakbang ng Pilipinas para ipaglaban ang karapatan alinsunod sa 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-line claim ng China. Napag-usapan din ang rule of law at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pag-uusap naman sa telepono ni na Pangulong Bongbong Marcos at outgoing US Vice President Kamala Harris. Wala pang direktang tugon ng China kaugnay sa pahayag ng Japan at ng DFA. Bagamat nanawagan ng Foreign Ministry ng China sa Pilipinas na itigil ang mga anilay mapanghimasok umanong aktibidad at mapang-udyok at umano'y maling akusasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.